Okay, let's continue tayo sa ating second video clip, no? Sa ating second video clip. Now, we're going to read Nuevo Testamento na. Mag-umpisa na tayo sa ating Nuevo Testamento sa New Testament. Ibig ko sabihin, okay? Mag-uumpisa na tayo doon magbasa. Ang una nating scripture sa Nuevo Testamento sa New Testament ay Matthew, okay? Matthew chapter 6 verse 25 to 30, okay? Matthew chapter 6 verse 25 to 30. Therefore I say unto you, take no thought, for your life, what ye or you shall eat, or what ye or you shall drink, nor yet for your body, what ye or you shall put on. It's not the life more than meat, okay? And the body more than raiment, okay? Verse 26, behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather unto barns, yet your heavenly Father, feedeth them. Are ye or not much better than they? Okay. Verse 27, which of you by talking true can, one cubit unto his stature? Okay. Verse 28, okay. Verse 28, okay. And why take ye or you thought for raiment? Consider the lilies of the fields, how they grow, they toil not, neither do they spin. Okay? Verse 29, and yet I say unto you that even Solomon, all in all his glory, was not arrived like one of these. Hindi siya naaranas. Yan ang sinasabi ko kanina, kahapon. Okay? Verse 30, wherefore, if God so clothe the grass of the field, which today is, tomorrow is cast into the oven, shall not much more clothe you, O ye or you a little faith, mahihina, malilitan pananampalataya, magaan, mababaw, naniniwala pero hindi lubos. Ibig sabihin, now let me read in Tagalog version, okay? Sa Tagalog version, Mateo pahina 6 versikulo 25 hanggang 30, okay? Mateo pahina 6 versikulo 25 hanggang 30, okay? Hanggang 30, right? Basahin natin sa Tagalog version, Mateo pahina 6 versikulo 25 hanggang 30, Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa, sa inyong pamumuhay, kung ano baga ang inyong kakanin o kung ano ang inyong iinumin, kahit ang sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramitin, susuotin, igagayak. Ibig sabihin, daramitin, hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit, okay? Mas mahalaga ang katawan, pati pagkain kaysa mga anumang bagay kaysa pananamit o pagkain, mas mahalaga ang katawan, okay? Versikulo 26, masdan ninyo mga ibon sa langit na hindi sila nangaghahasik, ni nagsisigapas man, ni nangagtitipon man sa mga bangan, at sila'y pinakakain ng inyong ama sa kalangitan, hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa kanila, okay? Mas mahalaga tayo sa kanila. Ba't tayo nag-aalala, Pero sila nabubuhay, tayo hindi ba tayo mabubuhay? Mabubuhay tayo kasi mas mahalaga tayo sa Panginoon, okay? Versikulo 27, at alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay nakapagdaragdag ng isang siko, sukat ng kanyang buhay, okay? Versikulo 28, at tungkol sa pananamit, bakit kayo nangababalisa? Wariin ninyo mga liryo sa parang, kung paanong nagsisilaki, hindi nagpapagal, ni mga susulid man, okay? Versikulo 29, gayon may sinasabi ko sa inyo na kahit si Solomon man sa buong kaluwalhatian niya ay hindi nakapaggayak ng mga gaya ng isa sa mga ito, okay? Katulad ng nangyayari sa atin, hindi niya naranasan, okay? Mas marami tayong grasya ngayon kaysa mga grasya ng una, okay? Versikulo 30, ngunit kung pinararamintan kayo ng Diyos ng ganito, ang damo sa parang, ngunit kung pinararamitan ng Diyos ng ganito,
ang damo sa parang na ngayon ay buhay at sa kinabukas ay igagatong sakalan. Hindi baga lalong-lalo na kayong pararamitan niya o kayong kakaunti, no, ang pananampalataya, no, tiwala sa Panginoon, no, doubt, no, hindi matatag ang paniwala, oh. Basahin natin sa Spanish. Okay, let me read in Spanish. Okay, let me continue to read, no, sa Spanish, no, Mateo kapitulo 6 versikulo 30 versikulo 25 hanggang 30, no? Mateo kapitulo 6 versikulo 25 hanggang 30, no? Por tanto os digo, no, no os apienees por vuestra vida que habíais de comer y que habíais de beber, ni por vuestro cuerpo que habíais de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido, ¿no? Versículo 26, ¿no? Mirad las aves del cielo que no siembran ni siguen ni recogen en graneros, ¿no? Y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valees, ¿no? Vosotros mucho más que Elías, ¿okay? Excuse me, ¿no? Versículo 27, ¿no? Quendi vosotros podrá por mi mecho que se apane anadir eso es estatura un codo. Versículo 28, ¿no? Y por el vestido porque os apanaes, ¿no? Considerad los lirios del campo, ¿no? Como crecen, no trabajan ni hilan, ¿no? Trabajar ni hilan. Versículo 29, ¿no? Pero os digo que kineaon Solomón con toda su gloria si vistió así como uno del Helios, ¿okay? Versículo 30, ¿no? Versículo 30, y si la herbia del campo que hoy es y mañana si hecha en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más vosotros, hombres de poca pena, okay? Yan ang sinasabi sa Spanish, okay? Now, let's go to the other scripture chapter and verse, no? Punta ako tayo sa ating ibang scripture chapter and verse, no? Check muna natin yung nandito para hindi natin malampasan kasi wala po akong guide ngayon. Kung hindi, sinunod-sunod ko na lang yung aking babasahin, okay? So malayo pa naman tayo, okay? Now dito tayo sa ating scripture chapter and verse, sa ating Mark, no? Mark chapter 16 verse 12 to 16, okay? Mark chapter 16 verse 12 to 16, okay? Here is the message, no? After that appeared in another form unto two of them as they walked and went into the country, no? Verse 13, and they went and told it unto the residue, no? Neither believed they them, no? Verse 14, no? Afterward has appeared unto the 11 as they say as meat, no? And upbraided them with their unbelief and hardness of heart, no? Because they believed not them which he had seen him after he was risen, okay? He was risen, no? Verse 15, okay? Verse 15, and he said unto them, go ye or you into all the world and preach the gospel to every creature, okay? Parang ito yung kahapon, no? Binigay sa atin, no? Pinagkaloob sa atin, okay? Alright? So dito tayo sa verse 16, no? Verse 16, no? He that believeth is baptized shall be saved, no? But he that believeth not shall be damned, okay? Beloved shall be damned, okay? Yan ang ating verse 16, no? Basahin natin sa ating Tagalog version. Marcos, pahina 16, versikulo taludtod talata, no? 12 hanggang 16 sa Tagalog version. Marcos, pahina 16, versikulo 12 hanggang 16, no? Here is in Tagalog version, okay? Ang sumasampalataya at mabautismoan ay maliligtas. Dadapat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan, okay?
So, ibig sabihin, miski hindi ka nakakasunod, makakaligtas ka, maaaring gano'n, no? Kasi nagpabautismo ka, tinanggap mo siya, no? So, naligtas yung kaluluwa mo, makapasok sa langit. Ang tanong, mamumuhay ka ba katulad niya? Susunod ka ba sa lakad niya? No? At bibititin mo yung krus at susunod ka sa kanya doon sa kaligtasan, sa paraiso ng kalangitan, no? Yan ang tanong dyan, no? Basahin ulit natin. Ang sumasampalataya at mabautismohan ay maliligtas, dadapat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan, okay? So, nabautismohan ka, no? Ang pangako mo, susunod ka, na, sabi mo, tinanggap mong Jesus, dapat sumunod ka sa kanya, hindi ka taliwas, okay? Tapos hindi ka sumunod, wala din. Wala din kasi sa yung kaligtasan mo nawawala unti-unti, okay? Nagkakaroon ng kumbaga sa nauubos yung oras, no? Hindi ka nakakasunod sa kanya, okay? Ang sumasampalataya at mabautismohan ay maliligtas. Dadapat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan, no? Versikulo 22, no? At lalakip ang mga tandang ito sa nagsisisampalataya na nagpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mga bagong wika, okay? Katulad ko, bagong wika to sa akin, okay? Itnas because bagong wika, I mean to say, I never read this before, no? I read it one time but not like this, no? I just read and finish and then finish. I have nothing to explain, just read it. That's what I'm trying to say, like studying, no? But it didn't go through my mind. Now it goes through my mind, into my heart, with my soul, no? With the Holy Spirit of God together, okay? Yan ang ibig sabihin. Ang lalakip, no? At lalakip ang mga tandang ito at magsisampalataya, magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan, magsasalita sila ng mga bagong wika, no? Salita ng Diyos, okay? Versikulo 18, sila'y magsisihawak ng mga ahas, at kung magsisinom sila ay ng bagay na nakamamatay sa anumang paraan. Excuse me, kot indiak ako doon, okay? Yan po yung allergy natin. Sabi ko sa inyo, hindi to scripted, no? Wala ditong camera, cut, hindi po, dire-diretso lang tayo, okay? Ang sabi sa versikulo 20, no? Sila'y magsisiyahok ng mga ahas, at kung magsisinom sila ng mga bagay na nakamamatay, no? Nakamamatay sa anumang paraan ay hindi makakasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga sakit at sila'y magsisigaling, okay? Yan po sinasabi ng versikulo 20, no? Sila'y magsisihawak ng mga ahas, at kung magsiinom sila ng bagay na makamamatay ay anumang paraan ay hindi makakasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga sakit at sila'y magsisigaling, okay? Versikulo 19, no? Ang Panginoong Hesus nga pagkatapos na sila'y makausap niya ay tinanggap sa itaas ng langit at lumuklok sa kanang kamay ng Diyos, okay? Versikulo 20, at nagsialis sila at nagsipangaral sa lahat ng dako na gumagawang kasama nila ang Panginoon at pinatotohanan ang salita sa pamamagitan ng mga tandang kalakip siya naman, no? Tandang kalakip siya naman, okay? Hold on. So, nabasa natin ang Tagalog, no? Hanggang 20 nabasa natin, no? Ang nabasa natin sa English hanggang 16 lang, okay? Alright? Supposed to be 12, no? Balikan uli natin, okay? Balikan natin, walang problema sa akin kahit pa ulitin ko sa inyo, no? Bigay ko yung minuto ko, no? Mark chapter 16 verse 12 to 16, no? But we read until 20. Let's do it again, no? After that he appeared in order from unto of them as they walked and went into the country. Verse 13, and they went and told it unto the residue, no? Neither believed they them, okay? Verse 14, after he appeared unto the 11 as they sat at meat, and upbraided with them with their unbelief and hardness of heart, because they believed it not them which had seen him after he was risen, okay? Yung nakakita na buboy, hindi pa rin niniwala. Verse 15, no? And he said unto them, go ye or you into the world, no? And preach the gospel of every creature. Itong gospel, no? Verse 16, he that believe and it
he that believe and it baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Okay? Not shall be damned. Oh? Verse 17, no? And this sight shall follow them that believe in my name. No? Shall they cast out devils. No? They shall speak with new tongues. No? Verse 18, no? They shall take up serpents, and if they drink and already thing, no? It shall not hurt them. No? They shall lay hands on the sick, no? And they shall recover. No? Okay? Verse 19, okay? So then after them the Lord had spoken unto them, he was received up into heaven, no? And sat on the right hand, no? Of God. No? Verse 20, no? And they went forth, no? And preached everywhere, no? Thy Lord working with them and conforming the word with signs following. Amen. Okay? Basahin natin sa Tagalog version. Okay? So, dinagdagan natin yung Marcos. Ginawa natin hanggang verse 12 to 20. Okay? So, Tagalog version, Marcos, pahina 16, versikulo 22 hanggang 20. Okay? Hanggang 20. Okay? Narinig agad ni Lord ng aking panalangin. Hold on. Okay? Okay, basahin natin sa Tagalog version. Okay? Versikulo 22, no? At pagkatapos ng mga bagay nito ay nagpakita siya sa ibang anyo sa dalawa sa kanila nang sila'y nangaglalakad na patungo sa bukid, no? Versikulo 23, at sila'y nagsiyaon at pinagbigay alam ito sa mga iba, at kahit sa kanila ay hindi rin sila nagsisipaniwala, no? Versikulo 24, at pagkatapos siya ay nagpakita sa 12 sa labing isa, no? Samantalang sila'y nangakaupong nagsisikain at pinagwiwikaan sila sa kawalan nila sa pananampalataya at katigasan ng puso, sapagkat hindi sila nagsisipaniwala na nangakita sa kanya pagkatapos siya'y magbangon. Okay? Nabuhay, hindi maniwalang nabuhay, no? Versikulo 5, at sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal, no? Sa lahat ng kinapal, kinakapatid. Okay? Sino man lahi ipangaral. Versikulo 16, ang sumasampalataya ay nabautismuhan ay maliligtas. Dadapat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Okay? Versikulo 17, at lalakip ang mga tandang ito sa magsisampalataya, magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan, no? Magsasalita sila sa mga bagong wika, no? Versikulo 18, sila'y magsisihawak ng mga ahas, at kung magsiinom sila ay ng bagay na nakamamatay sa batong makamamatay sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. Okay? So, binibigyan sila ng kapangyarihan. Okay? Alright? Alright? Hindi umakyat dito. Hindi ko alam kung bakit. Okay? Alright? Dito tayo sa versikulo 11. Ang Panginoong Hesus nga pagkatapos sila'y mga kausap niya ay tinanggap sa itaas ng langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. No? Versikulo 20, no? At nagsialis sila at nagsipangaral sa lahat ng dako na gumagawang kasama nila ang Panginoon at pinatotohanan ang salita sa pamamagitan ng mga tandang kalakip siya naman. No? Tandang kalakip siya naman. Okay? Now, basahin natin sa Bible. Okay? Sa Spanish. Okay, let me read in Spanish, no? Marcos, Kapitulo 16, versikulo 12 hanggang 16, okay? Marcos, no? Kapitulo 12, no? Marcos, Kapitulo 16, versikulo 12 hanggang 20, okay? Versikulo 12 hanggang 20. So, let me read in Spanish, no? Pero después apareció en otra forma dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Versículo 13. Ellos fueron y lo
Hesiereo, no? Hesiereon saber los otros ini aum a elos creyeron, okay? Versículo 14, no? Finalmente si apareció y los 11 mismo estando ellos sentados y la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído en los que la habían visto resucitado. Okay, versículo 15, ¿no? Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Versículo 16, ¿no? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Okay? Versículo 17, ¿no? Y estas señales, ¿no? Seguirán en los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, ¿no? Demonios, ¿no? Hablarán nuevas lenguas, ¿no? Versículo 18, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño sobre les o los enfermos, los enfermos podrán sus manos y cenarán. Okay? Versículo 19, y el Señor después que le habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó en la diestra de Dios. Versículo 20, ¿no? Y ellos saliendo predicaron y todas partes ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le siguan. Amen. Okay? Yan ang sinasabi sa Spanish. Now, let's go to the other scripture chapter and verse. Okay? Alright. Dito tayo sa Romans. Romans chapter 1 verse 3 to 7. Romans chapter 1 verse 3 to 7. Okay? Ang sabi rito, no? Concerning His Son, Jesus Christ our Lord, which was made of the seal of David, no? According to the flesh, no? According to the flesh, sa laman, okay? Verse 4, no? And declared to be the Son of God with power, no? With power according to the Spirit of holiness, no? By the resurrection from the dead, no? Okay? Verse 5, no? By whom we have received grace and apostleship for obedience of the faith among all the nation for His name. Okay? Verse 7, okay? Among whom are ye or you also the called of Jesus Christ, no? Verse 7, no? To all that be in Rome, beloved, no? God, beloved of God, no? Called to be saints, no? Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ, no? Iyan ang sinasabi ng ating verse 3 to 7, no? Basahin natin sa Tagalog version. Roma, pahina 1, versikulo 3 hanggang 7, okay? Roma, pahina 1, versikulo 3 hanggang 7. Tungkol sa kaniyang anak, no? Na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, no? Sa laman, sa flesh, okay? Versikulo 4, na ipinahayag ng anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa Espiritu ng kabanalan, no? Sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ng mga patay sa makatuwid bagay si Jesucristo, no? Si Jesucristo na Panginoon natin, no? Na sa pamamagitan niya tinanggap namin ang biyaya at pagkaapostol sa pagtalima sa pananampalataya sa lahat ng mga bansa dahil sa kaniyang pangalan, okay? Versikulo 6, no? Sa mga ito kayo na ay tinawag kay Jesucristo, no? Tinawag tayo sa pamamagitan ng Diyos, ang ating kinakapatid na Jesucristo, no? Versikulo 7, sa lahat ninyong nasa Roma, mga iniibig ng Diyos, tinawag na mga banal, no? Sumainyo nawa ang biyaya sa kapayapaan mula sa Diyos na ang ating Ama at Panginoong Jesucristo, no? Sumaatin lahat ng grace, no? Biyaya, okay? Let me read in Spanish, okay? Okay, let me continue to read in Spanish, no? Romanos, no? Kapitulo 1, versikulo 3 hanggang 7, no? Here is in Spanish, no? Acerca de su Hijo, no? Nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Versikulo 4, que fue
declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Versículo 5, ¿no? Y por quien recibimos la gracia en el apostolado para la obediencia y la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Okay? Versículo 6, ¿no? Entre las cuales estáis también vosotros y llamados ese ser de Jesucristo. Versículo 7, ¿no? Y todos los que estáis en Roma, amados de Dios y llamados a ser santos, gracia y paz en vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, ¿no? Padre y del Señor Jesucristo, okay? Yan sa Spanish, no? Okay? Now, let me read the other scripture chapter and verse, no? Dito ulit tayo sa isang Romans pa, okay? Romans pa ulit tayo, okay? Okay, let's continue tayo, no? Romans chapter 14, verse 13 to 17. Romans chapter 14, verse 13 to 17, okay? 13 to 17. Here is the message, no? Let us not, therefore, no, judge one another, no? Anymore, but judge this, rather that no man put a stumbling block or an occasion to fall in his brother's way, no? Verse 14, okay? Verse 14, I know and am persuaded by the Lord Jesus that there is nothing unclean of itself, but to him that esteemeth anything to be unclean, to him it is unclean. Verse 15, okay? But if thy brothers be grieved with thy meat, no? Now walkest thou not charitably, no? Destroy not him with thy meat for whom Christ died, okay? Verse 16, okay? Let not then your good be evil spoken of. Verse 17, no? For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. No? Enjoy in the Holy Ghost sa ating kaluluwa. Nagpapalakas, nagpapasagana ng ating puso. Ibig sabihin, no? O, naglilinis, no? Nagpapabanal sa ating kalooban. Okay? Let me read in Tagalog version, mga taga-Roma, pahina 14, versikulo 13 hanggang 17, no? Sa Tagalog version, no? Huwag nga tayong mga hatulan pa sa isa't isa, no? Kundi bagkos ihatol ninyo ito na ang sino man ay huwag malagay sa katisuran, okay? Sa daan sa aniyang kapatid o kadahilanan ng ikararapa, okay? Ikararapa, ikabibig, o ipagkakamali, ibig sabihin, no? Ipagkakasala, huwag na nating hayaan mangyari pa, no? Versikulo 14, no? Nalalaman ko at naniniwala akong lubos kay Jesus na Panginoon na walang anumang bagay na marumi sa kaniyang sarili maliban na doon sa nag-aakala, no? Nag-aakala, maliban doon sa nag-aakala na ang anumang bagay ay marumi sa kaniyang kaniya'y marumi, okay? Anumang bagay sa kaniya may marumi, okay? Versikulo 5, sapagkat kung dahil sa pagkain ng kapatid ay naghihinanakit at hindi ka lumalakad sa pag-ibig, huwag mong ipahamak ang iyong pagkain, no? Huwag mong ipahamak sa iyong pagkain, no? Yaong pinagkakamatayan ni Kristo, okay? Ang sabi, no, medyo malalim pagkatagal, sapagkat kung dahil sa pagkain ng iyong kapatid, no, ay naghihinanakit, ay hindi ka lumalakad sa pag-ibig, no? Hindi ka sumusunod sa pag-ibig, no? Dahil doon sa pagkain, huwag mong ipahamak sa iyong pagkain yaong pinagkakamatayan ni Kristo, okay? Ito yung pagkain, okay? Versikulo 17, no? Versikulo 16, huwag nga ninyong pabayaan na pagsalitaan ng masama ang inyong kabutihan, no? Pabayaan ng ang ating kabutihan, no? Huwag nga ninyong pabayaan na pagsalita ng masama ang inyong kabutihan, okay? Yung ginagawa nating mabuti, ginagawa tayong masama, ibig sabihin, okay? Versikulo 17, no? Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang katuwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan ng Espiritu Santo, no? Ng ating kaluluwa, Espiritu Santo niya na tumataan sa atin, kagalakan niya, ibig sabihin, okay? Now, let me read this in Spanish, okay?
Okay, let me continue to read in Spanish, no? Romans, no? Romans Kapitulo 14, no? Versikulo 13 hanggang 17, no? Romans Kapitulo 14, versikulo 13 hanggang 17, no? Así que, ya no nos, no? Juzguemos, ¿no? Juzguemos más los unos y los otros, sino más bien decidid no poner tropecio u ocasión de caer el hermano, ¿no? Versículo 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, más para él que piensa que algo es inmundo, para él lo es. ¿Okay? Versículo 15, ¿no? Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado y ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya si pierda aquel por quien Cristo murió. Versículo 16, ¿no? No sea pues vituperado vuestro bien, ¿no? Versículo 17, ¿no? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Versículo 18, ¿no? Yun hanggang 17 lang tayo, no? Ang sabi sa 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Okay? Now, let's go to the other scripture, okay? Na natin, no? Dito tayo sa Philippians, no? Chapter 1 hanggang 20, no? So, mag-third video na tayo, okay? Third video, kasi alanganin to, okay?